Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Just because naging masaya kayo nung kabataan, hindi yon magiging assurance na magiging ganun pa rin sa kasalukuyan. Hindi naman kasi pwedeng puro puso ang paiiralin. Pagdating sa taong mamahalin, dapat pinag-iisipan din dahil kailangan ito ng utak pagtuyo na ang damdamin. Dear Max FM, ako pala si Gian, 29 years old. When I was in elementary, I met this girl and her name was Kafra. Dito nagsimula ang aking puppy love. Pero mas naging mature pa ang aming relasyon nung nag-high school pa kami. May mga selosan na nangyayari, pero kasabay ng aming pag-mature ay unti-unti na ring lumalaki ang aming mundo. Kung saan ay tuluyan na kaming nawala sa isa't isa dahil sa lawak ng aming mundo. Hanggang noong nag-college na ako sa Jensen. After how many years, nagkita ulit kami sa hindi inaasahang sitwasyon. Namasukan kasi siyang katulong sa apopong that time. Nang mga panahong yun ay FB friends na kami. Dahil sa wala akong malalapitan, sinubukan kong manghiram ng pera sa kanya. Dahil nagtatrabaho naman din ako sa isang fast food chain. Pinapapunta niya ako sa pinagtatrabahuan niya para kunin ng hiniram kong pera. After how many days, binayaran ko din naman ang utang ko. Doon na din nagsimula ang palagi naming pagchat-chat. Until sa niligawan ko siya at naging kami ulit. Naging masaya ang aming relasyon. Isa na nagugustuhan ko sa kanya ay hindi siya maarte. Marunong makontento sa anong kaya ko lang ibigay. Pero mga ilang buwan nang nakalipas, nakipaghiwalay siya sa akin. Ayon sa mga tsismosa na narinig ko, nagkaroon daw ang girlfriend ko ng relasyon sa anak ng amo niya. Simula nun ay di na ako naghabol sa kanya. Makalipas ang ilang taon, nalaman ko na lang may asawa at anak na siya. Naging friends ulit kami sa Facebook. Minsan nagkakumustahan sa Messenger. At dumaan pang mga taon, nalaman kong hiwalay na sila ng kinakasama niya. Hanggang sa umuwi ako galing Dubai. At nakipag-meet ako sa kanya sa plaza sa Jensen. Niligawan ko siya at naging kami ulit. Tanggap ko siya kahit single mom siya dahil mahal ko siya. Pero sa loob ng isang buwan ng aming relasyon, maraming red flags akong nakita sa kanya. Tulad ng kapag niyayaya ko siyang kumain sa mamamahaling restaurant, ayaw niyang kainin ang ino-order namin. Sa halip na sasayang lang, ako na lang ang kumakain. Dinala ko din siya sa Starbucks. Di rin niya ininom. Sabi niya, di raw niya gusto ang lasa. Nanood kami ng sine. Sa halip na mag-enjoy kaming manood, napalitan ng inis dahil di naman siya nanonood. Sa halip naglalaro siya sa kanyang phone. Kahit naiinis na ako sa kanya, pinipigilan ko lang. Ayokong isipin niya na nanunumbat ako. Dahil di naman ako nanunumbat. Gusto ko lang ma-experience niya ang mga bagay na di namin afford nung kabataan namin. Kung ayaw niya, sana tanggihan na lang niya ang aking anyaya. Pero tiniis ko yon. Dahil ayokong isipin niya na ako ang nasusunod sa relasyon namin. At dahil ayokong isipin niyang dahil lang may pera ako, ako na ang magdedesisyon sa aming relasyon. Until one day, isinama niya ako sa palengke. Sumama naman ako. Pero yun na pala ang huling pagsasama namin. Nung nabutas ang plastic bag na lalagyan ng karne na binili niya, sinigawan niya ako sa maraming tao. At sinabing parang wala daw akong pakiramdam at utak. Dahil di man lang ako nag-initiate na bumili ng eco bag sa mga batang naglalako sa palengke. Siguro dahil napuno na din ako sa mga red flags niya. Sumabog na ako. Kaya hindi na ako nagsalita.
Iniwang ko siya sa palengke at umuwi ako sa boarding house ko. Tinawagan niya ako na bakit ganun daw ang reaksyon ko. Hindi na ako nagpaliwanag. Dahil baka sabihin niyang sinusumbat ko ang lahat ng efforts na binigay ko. Hinayaan ko na lang siya. Marami na talagang nagbago sa kanya. Hindi na siya ang babaeng minahal ko nung kabataan namin. 1 buwan pa lang ang naging relasyon namin. Pero parang pang 1 buwan na ang bad attitude na pinapakita niya. Hanggang ngayon, panay tahol niya sa Facebook at nagpaparinig sa akin. Hinahayaan ko na lang. Dahil ako ang mas nakakaunawa, kaya uunawain ko na lang siya. Kahit nakakarindi na ang mga pinupost niya about sa akin. Mga kamaks, tama ba ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya? O medyo OA lang ako sa reaksyon ko. Dahil nagbibilang ako ng red flags sa partner ko. Please enlighten me. Please advise me. Please play my requested songs. One More Try by Kuli Desma. And Now That You're Gone by Juris. Ang inyong kamaks, Gian. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.